So, good day everyone. So, ang tatalakayin natin ngayong araw ay patungkol sa mga likas na yaman ng Asya. So, una dito ay ang anyong lupa, anyong tubig, anyong mineral, at anyong enerhiya. So, alam kong pamilyar na kayo sa mga ito. So, ngayon ay umpisahan na natin ang ating talakayan. Ang una nating tatalakayin ay ang mga likas na yaman na meron ang Hilagang Asya. Pangalawa naman ay ang Timog Asya. Pangatlo ay ang Timog Silangang Asya. Pang-apat ang Silangang Asya. At ang pinakapanghuli ay ang Kanlurang Asya. So, unahin natin ang Hilaga o Gitnang Asya. So, ang likas na yaman nito ay ang yamang tubig na salat sa pagluluwas ng caviar or itlog ng mga sturgeon. So, isa sa malalaking isda na likas sa kanilang rehiyon. So, salat naman sa ginto ang Kyrgyzstan at ang Uzbekistan. So, may tatlong uri ang yamang mineral. So, ito yung metalikong mineral o kilala bilang ginto, mineral na panggatong or natural gas, industrial na metal o kilala bilang phosphate. So, pangunahing pinagkukunan ng natural na gas at langis naman ang bansang Turkmenistan. So, ilan lamang yan sa mga likas na yaman na meron ang Hilaga o Gitnang Asya. So, sa Timog Asya naman tayo. So, sa India, pinakamahalaga sa kanila ang lupa tulad ng kapatagan, ang lambak ilog nito dahil sa alluvial soil. So, dagdag pa rito, malaki rin ang reserba ng carbon at bakal sa nasabing bansa. So, sa Timog Asya is palay din ang kanilang pangunahing pananim. So, may mga prutas, gulay, at iba pang mga pampalasa rin silang pinagkukunan para sa kanilang pangkabuhayan o pang-araw-araw. So, next is Timog Silangang Asya. So, sa bansang Indonesia naman, ang may malaking deposito ng langis at natural gas na merong 80%. So, napakalaki nga naman. At liquefied gas, 35% naman. So, sa Pilipinas, ang pangunahing mineral nila ay tanso. So, sagana rin sa kagubatan ang bansa dahil may nara, apitong, at kamagong. So, Silangang Asya. So, ang China ay mayaman sa deposito ng mineral, Tibet at North Korea. So, ilan lamang yan sa mga bansa na mayaman sa deposito ng langis. So, nangunguna din ang China sa produksyon ng palay. So, pangunahing pinagkukunan naman nila ay ang pagtatanim. So, sa China, ang mga ibang pananim ay trigo, mais, oats, or kaulinga. So, nag-aalaga din ng mga hayop tulad ng kalabaw, kabayo, kamelyo, tupa, at iba pa. So, ilan lamang yun sa mga hayop na kanilang inaalagaan. So, sa Mongolia is mabuhangin or
tigang na lupa. So, kabayo, kamelyo, at lupa ang inaalaga ang hayop. So, sa Japan naman is salat sila sa likas na yaman, ngunit nangunguna ang industrialisasyon. So, nagtatanim ng punong mulberry. Kilala nyo, alam ko naman na kilala nyo yung itsura ng mulberry. So, silkworm or tela sulta. So, next naman ay ang Kanlurang Asya. So, mayaman sa deposito ng langis at petrolyo ang Saudi Arabia, Iran, Iraq, UAE, Kuwait, at Oman. So, karamihan sa mga bansang ito ay may natural na gas, tanso, potassium, zinc, magnesium, at iba pa. Sa Kanlurang Asya is agrikultura din ang kanilang pangunahing pinagkukunang yaman. So, pagtatanim or nagtatanim ang mga taga-Kanluranin ng trigo at barley sa mga oasis. So, may mga palay, mais, tabako at mga prutas din. Paghahayupan ang pangunahing gawain ng mga taong naninirahan dito. So, yung mga taga-Kanluranin is, ang pangunahin nilang gawain is paghahayupan or nag-aalaga sila ng iba't ibang hayop. So, doon lamang nagtatapos ang ating talakayin patungkol sa likas na yaman ng Asya.